Welcome mga ka-For The Body sa ating YouTube channel. At kung bago ka pa lang, i-subscribe nyo po, i-follow nyo po ang channel natin, i-like nyo po itong video na to, then click subscribe and i-hit yung notification bell para lagi kayong updated sa ating lahat ng mga videos. So ito na, panoorin na natin mga ka-For The Bodies. Good morning mga ka-For The Bodies, what a beautiful day. Isang napakagandang opportunity na naman po ito para makapaglingkod po sa inyo mga ka-farmlad po natin. At as you can see, ito po yung startup video natin para pakita po yung kalsada na yung property po ay napakalapit lang sa kalsada, almost 20 meters away. So ito po yung property po natin. Ito po ay 4.1 hectares po mga ka-For The Bodies at napakaganda po nito dahil ibinebenta ito po sa murang halaga. So ayan po, panoodin po natin yung full video, huwag nyo pong i-miss, panoodin nyo pong mabuti. So ito na. Yes, hello, good morning mga ka-For The Bodies, magandang umaga po at sumayin nyo po ang pagpapala ng Panginoon. Magandang araw po sa lahat ng ating mga ka-farmlot. Andito po tayo ngayon sa Santa Elena, Camarines Norte. So ito po napakaganda ng property na titingnan po natin. Ito po from Manila po is just only 5 hours drive lang po. Kasi napakalapit lang po nito sa Calauag, Quezon. Actually almost dikit ng Calauag, Quezon itong area. At ito po makikita nyo po, ito po yung barangay road papunta sa highway. So mula highway po, ang biyahe lang po papunta dito is just only 7 minutes. Hindi po kayo nagkakamali, 7 minutes lang po talaga ito, papasok po dito. Then ito na po mismo yung barangay road po niya. Ang maganda po nito, mula po dito sa barangay road, may right of way po tayo papasok. Papakita po natin sa inyo mga ka-farmlad po natin. Ito po yung barangay road po natin, ayan. So ito po yung right of way po natin, papasok po doon sa property po natin. So ito po yung right of way natin, papasok po tayo ngayon mga. So ayan mismo po nilalakaran po natin yung right of way po niya. Ito po is develop po ito for barangay road. Inuuna lang po yung mismo po yung kalsada po nandun sa taas. So dito naman po, ito po yung po niya, right of way po niya. And from here, ayan, yan na po yung boundary, yung mataas na puno ng nyog na yan. Kasama na po yan. Lahat po na makikita nyo, yun na po yun. One lot apart po from from the barangay road. Tapos from barangay road po mga ka-For The Bodies, ang maganda po nito sa farm lot na to, from barangay road, from National Highway, 5 minutes lang po, papunta po dun sa loob po mismo ng barangay road. So ayan na po yung farm. Ayan, ang ganda. Overlooking po siya. Pagdating sa taas, flat po siya. Tapos ito po yung boundary ng property, yan nyog, kasama na po itong sapan to. Yan po yung boundary niya. So may daan na po siya. Ito po ay nagtutubig lang po pero hindi po siya sapa. Nalalagyan lang po siya ng tubig kasi low area po siya. So yan po yung entrance ng property. Okay, so wala na pong problema ang right of way po nito. May agreement at may kasulatan na po ito sa right of way. Ang maganda po nito, titulado po ito. Bayad ang amilyar, bayad po lahat. So malinis po yung titulo. Nakausap po natin yung may-ari, ibinebenta po. So the reason why binebenta niya po ito kasi wala na po na mangangasiwa ng farm. So ang maganda po nito, lahat po na kasama yung anak pipirma po sa bilihan. At ang maganda po dito, ayan, bababa pa po ng mga puno ng nyug, mga takaran. So ayan, may mga bagong tanim. Yan. Lahat po na makita nyo nakatusok na yan, mga ka-For The Bodies, mga bagong tanim po yan. So ayan. Ayan po, makikita nyo po, ayun yung kalsada. Yan lang mismo, mga ka-For The Bodies. Tapos ito yung dinaanan natin kanina. So andito po tayo mismo sa loob ng property. Yan, ang linis po ng property na to. Isa sa magandang karakteristik po nito, mga ka-farmlot po natin, malinis. Yan, may mga hardwood po, may mga madre cacao na pwedeng gamitin pambakod, may mga batang nyog. Ayan po. Okay. Tapos po, ayan, mga takaran pa po yung mga nyog. So ayan, madami po itong puno ng nyog. Okay, ito po ay nasa 300 na puno ng nyog mga ka-For The Bodies po. Yun po yung maganda po dito. Ayan. So ito po, wala po itong tenant. Meron lang po yung inuupahan para magbaba po ng nyog palagi. So yan, papakita po natin. Ang ganda nito, overlooking, tapos flatland yung ibabaw. Yan. Yun.
Lahat po ng makikita nyong nyog, kasama na po yan, mga ka for the bodies. Yan. Woo! Ganda nito. Jackpot ang makabili nito, mga ka-farmlot. So paunahan na lang po. Bakit jackpot? Ang lapit sa National Highway. Maraming mga farmlot sa totoo lang mura, pero grabe naman, pagpupuntahan mo napakalayo. Ito po ay ang lapit lang, apit lang. Ayan. Ay, may puno ng sampalok. Tingnan natin. Ayan, laki na po nito. Ayan, puno po ng sampalok. Ayan, may mga pantanim pa po ng mga nyog. Dami po. Ayan, namumunga po yan. So kasama po ito sa property. Ayan, mayroon po doon puno ng bangkal, mga hardwood po yan. May mga puno ng saging. Ayan, may mga nyug pa po. Kasama po yan. So ayan. Okay, from this area, ayan, pwede po dito magawa ng bahayan. Ano ho? Kasi ito po yung pwedeng ilagyan po ng bahay dito, itong area na to. Kasi ito ang magandang view po dito. Mula dito sa pwedeng bahayan mo, yan yung view mo. Wow, overlooking po siya. Ayan po, malinis yung property, ano po, hindi masukal yung damo niya. Normal lang talaga sa mga farm lot na may damo. Ano po, advantage siya, pwedeng pagpastulan ng mga kambing, kalabaw, baka. Ano ho, ayun. Meron po siyang tubigan doon. Okay, yan tubigan po na yan, ano ho, pwede pong gawing fish pond din po yan. Kasi, yung source of water po nandyan. Ayan yung source of water po niya. Ayan, makita nyo may mga dahon ng gabi na yan. So ayan, mayroon pong puno ng kawayan dito. Kaya, kung kayo po ay gagawa ng mga kubo, walang problema, may mga hardwood na kasama po. Tapos, marami pong punong batino. Ayan. Yan, may mga puno po ng batino nandun po. So yan, mga hardwood din po yan, ginagawa po yung pamoste sa mga bahay. Ayan po yung kawayan po dito. Ayan, dami pong kawayan yan. So ayan mga ka for the bodies, nako, jackpot to. Ang ganda ng farm lot na to mga ka for the bodies. So ito po, once in a blue moon lang ako makakita ng ganito kalapit, productive farm lot, accessible. Ang higit sa lahat kasi accessibility. Sa totoo lang po mga ka farm lot po natin, maraming binibentang mura. Pero bago ka makarating, ang layo. Kaya ako po, isa po sa pamantayan natin, when we are procuring for a land, tinitingnan po natin yung accessibility. Ano ho? Ito ang maganda po nito, napakamura din po nito mga ka-farm lot po natin. Ayan, so paunahan na lang po tayo sa property po na to. Ano ho? So ayan, ang ganda po nito. 4 hectares farm lot po ito, 4.1 to be exactly. Ano po, may konting putal lang po. Ano po, 41,000 square meter po ito. So ayan. Ayan, may rolling part po dito. Ano, pwedeng pagtaniman ng mga pinya. Ano ho. Maganda dito, pwede din po dito yung citronella. Ano ho, maganda po ito. From Manila po, pagbabiyahe po kayo dito, 5 oras. Tapos hindi ka lalayo sa National Highway. As in, from National Highway, 5 minutes, andito ka na. Ano po, 5 to 7 minutes, andito ka na. Okay. Tapos yung dadaanan nyo pa, concrete road, ano po, ginagawa yung kalsada po, pero konkreto na po siya. Ayan po yung portion dito. Ano po, yun po yung boundary, yung makikita po ninyo na Madrid Cacao doon. Tapos mula doon, papunta na po dito. Kaya daming nyug po niya, nabababa pa. Mga ilang taon na po yung nyug nito? Yan po ay bata pa yan. Bata pa po, ano? Mga 8 8 ano? Kasagsagan ng bunga. And imagine, average lifespan po ng puno ng nyog, 50 to 60. Opo. Ayan. So ayan po mga ka-aboard the bodies, ayan po, nandito po tayo ngayon sa property po. Ito po yung mismong ano po yung water reservoir, yung tubigan po ng property. Ano po, so nandito po tayo nakaharap, so papunta po tayo ngayon dun sa likod ng property. Ito po yung hangganan niya sa likod. So yan pong area na yan na makikita po ninyo yan. Pagdating po sa plot plan po na yan, iba na po may-ari niyan. So yan po yung hangganan niyan.
Ito naman po yung hangganan dito sa left side. So ayan mga ka-farm lot po natin. Tapos ito po, we're facing towards the road na po ito. Ayan. Pakita po natin sa inyo yung kalsada. Ayan po, so makikita po natin nandyan na po yung barangay road at ito po yung right of way, and yan naman pong puting line po is yan po yung boundary mga ka-farm lot. So ayan po yung kalsada po natin. Ayan, yung makikita nyo po nandyan sa taas na portion. Ano ho, 20 meters lang po yan mula dun sa property po mismo. Tapos meron na pong easement sa right of way po yan. So talagang yun na po yung daanan niya. Ano ho, ang kausap pa po mismo natin dito nung pumunta po tayo, nakausap natin yung mismong may-ari po niyang dadaanan po yung harap. Yan, ito naman po yung papasok. Ito po yung mga nyugan niya po, mga ka-farm lot po natin, mga ka-for the bodies. Yan na po yung portion ng mga nyug niya. Kaya nandito po yung karamayan ng nyug sa right side po mga ka-farm lot. So, ito po yung property natin yan. Nandito po yung mga nyuga niya po. Ito yung vast na cocoland niya po. So, dito po mismo yung mga nyug niya. Yan, mga ka-farm lot po natin. Yan po yung karamihan ng mga nyug niya, mga for the bodies. Then at the same time, ito po yung boundary dito sa right side. So ayan po mga ka-farm lot, nakita nyo po yung furniture po natin ngayon na property. Mga ka-for the bodies, nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng mga sumusuporta po sa atin, sa lahat ng nagmamahal, sa mga subscriber po natin. At ayan mga ka-for the bodies, hanggang dito na lamang po muli ang video po natin. Ano ho, sa mga interested po dito sa property, andyan po yung number natin sa upper right hand corner. Message or call nyo lang po kami at kami po yung nagpapasalamat sa inyo. Ano ho, kung hindi po ako makasagot, mag-iwan lang po kayo ng message po, babalikan ko po kayo. Mga ka-farm lot po natin, maraming salamat po sa inyo at tanging sa Diyos lamang ang kapurihan. Ano po, see you po sa ating next videos. Hanggang sa muli mga ka for the bodies, bye bye for now.